More part 1 of the story sa isang maliit na bayan sa gilid ng kabundukan kung saan ang mga puno ay tila may sariling buhay at ang hangin ay puno ng bulong ng mga sinaunang espiritu. Nahanap ko ang aking sarili sa gitna ng isang kaguluhan na hindi ko inaasahang mararanasan. Ako si Lando, isang batang mangagamot na baguhan pa lamang sa sining ng panggagamot, ngunit puno ng kagustuhang matuto. Ang aking guro sa sining na ito ay si Mang Berto, isang matandang albularyo na kilala sa kanyang malalim na kaalaman at mahigpit na pananaw. Sa aking unang pagbisita sa kanya, naramdaman ko agad ang bigat ng kanyang presensya. Ang kanyang kubo ay puno ng mga lumang kasangkapan at mga halaman na tila naglalabas ng kakaibang enerhiya. Lando, sa ating larangan, hindi sapat ang kaalaman lamang. Kailangan mo ring makinig sa mga pahiwatig ng kalikasan. Ang sabi niya, habang nag-aayos ng mga dahon ng sambong sa mesa. Ang kanyang tinig ay tila may halong kaba at pag-aalala. Sa kabila ng kanyang edad, si Mang Berto ay hindi kailanman nawala ng sigla. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, damang-dama ang kanyang koneksyon sa lupa, sa hangin at sa mga espiritu. Gayunpaman, hindi niya ikinukubli ang kanyang pag-aalinlangan sa mga bagong pamamaraan ng panggagamot na aking daladala. Ang modernisasyon ay hindi palaging tama, Lando. Ang ating tradisyon ay may sariling lakas. Madalas niyang paalala sa akin. Isang gabi, habang kami ay nasa gitna ng ritual, narinig namin ang sigaw ng isang bata mula sa labas ng kubo. Agad kaming lumabas at nakita ang isang batang lalaki na umiiyak, hawak ang kanyang dibdib. "Tulungan niyo po ako, ang aking ama ay nagkakasakit." Ang kanyang sambit, puno ng takot at pag-aalala. Agad naming tinungo ang bahay ng bata. Ang kanyang ama ay nakahandusay sa sahig, hingal na hingal, at tila nawawalan ng malay-tao. Si Mang Berto ay agad na nagpasimula ng kanyang ritual, gamit ang mga lumang dasal at mga halamang gamot. Samantalang ako, sa aking pananaw, ay may ibang ideya kung paano siya matutulungan. Sa kabila ng aking pagdadalawang isip sa kanyang pamamaraan, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang pagtutok sa ginagawa. Parang may sariling mundo ang matanda habang naglalapat ng kanyang kaalaman. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi bumubuti ang kalagayan ng ama ng bata. Kailangan natin ng mas modernong pamamaraan. Ang sabi ko, puno ng determinasyon, ngunit ang kanyang tingin sa akin ay puno ng pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagigting ng sitwasyon. Isang bahagi ng akin ang gustong sumunod sa tradisyon, ngunit ang isa pang bahagi ay nag-udyok sa akin na subukan ang bagong kaalaman na aking natutunan sa pag-aral sa lungsod. Sa gitna ng kaguluhan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang pagsubok na maaaring makapagligtas sa ama ng bata. Ngunit sa parehong pagkakataon, maaaring magdala ng matinding hidwaan sa pagitan namin ni Mang Berto. Habang nakatingin sa matandang albularyo, naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa aking balikat. Ang kanyang mga mata, puno ng karanasan at pag-aalinlangan, ay tila nagtatanong kung handa akong talikuran ng tradisyon para sa isang bagay na hindi niya nauunawaan. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong kumilos. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng batang mangagamot sa aming munting nayon. Ako'y isang matandang albularyo na matagal nang naglilingkod sa mga tao dito, gamit ang mga sinaunang kaalaman na ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Sa aking mga mata, ang lahat ay may kaluluwa, maging ang mga halaman at hayop na aking ginagamit sa panggagamot. Ngunit ang batang mga gamot na si Lira, tila bagang may ibang pananaw na dala. Si Lira ay animoy bituin na bumagsak mula sa langit, puno ng sigla at kakaibang pag-unawa sa panggagamot. Sa kanyang mga mata
Ang lahat ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng agham at modernong kaalaman. Hindi siya tulad ko na naniniwala sa mga espiritu at mga ritual. Sa halip, siya ay gumagamit ng mga natural na pamamaraan, ngunit may halong mga makabagong teknik na kanyang natutunan sa lungsod. Nagsimula ang lahat nang dumating si Lyra sa aming nayon. Sa una, ako'y nag-aalinlangan, ngunit sa kabila ng aking mga pagdududa, siya'y aking tinanggap. Ang mga tao sa nayon ay naging interesado sa kanyang mga bagong pamamaraan. Madalas kaming magkasalungat ng opinyon, ngunit natutunan ko ring pakinggan ang kanyang mga ideya. Meron siyang kakaibang karisma na tila ba nag-uudyok sa akin na subukan ang bago, kahit pa ito'y laban sa aking kinagisnan. Isang araw, nagkaroon ng matinding karamdaman ang isa sa mga bata sa nayon. Tumungo ang mga magulang nito sa akin, humihingi ng tulong. Agad kong isinagawa ang mga ritual na kinakailangan gamit ang mga halamang gamot na aking natuklasan sa gubat. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, tila ba walang pagbabago sa kalagayan ng bata. Sa puntong iyon, lumapit si Lyra at nag-alok ng kanyang tulong. Bagaman nagdadalawang isip, hinayaan ko siyang subukan ang kanyang pamamaraan. Ginamit niya ang mga halamang gamot, ngunit sinamahan ito ng mga makabagong teknik na bago sa aking kaalaman. Sa loob ng ilang araw, bumuti ang kalagayan ng bata. Ang buong nayon ay nagbunyi sa muling pagbangon nito. Sa kabila ng tagumpay ni Lyra, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagdududa. Nagkaroon ako ng tanong sa sarili, ano ang mas mahalaga, ang nakaraan o ang kasalukuyan? Ang sinaunang kaalaman ba na aking pinanghahawakan o ang mga bagong kaalaman na dala ni Lyra? Isang gabi, habang ako'y nagmumuni-muni sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumapit sa akin si Lyra. Nag-usap kami ng masinsinan tungkol sa aming mga pananaw. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa lungsod, kung paano niya natutunan ang mga makabagong pamamaraan ng panggagamot. Ngunit higit sa lahat, sinabi niya sa akin na sa puwan naniniwala siya sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa kabila ng kanyang mga makabagong kaalaman, sa aming pag-uusap, napagtanto ko na hindi kami ganap na magkasalungat. May pagkakatulad pala ang aming mga pananaw. Pareho kaming naniniwala na ang kalikasan ang sagot sa maraming karamdaman. Subalit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin. Ang misteryosong kalagayan ng isang matandang lalaki sa nayon. Ang matandang ito ay matagal nang may sakit na hindi ko maipaliwanag at kahit si Lyra ay hindi makahanap ng kasagutan. Isang gabi, nagpasya kaming magsama upang tuklasin ang ugat ng kanyang karamdaman. Sa aming paglalakbay, patungo sa kanyang munting kubo, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Para bang may mga espiritu na nagmamasid at nagbabantay sa aming pagdating. Pagdating namin sa kubo, nagulat kami sa aming nakita. Ang matandang lalaki ay nakahiga sa kama, ngunit sa paligid niya ay may mga kakaibang simbolo na tila ba nagtatanggol sa kanya mula sa isang masamang espiritu. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae na may hawak na sinaunang aklat. Sa kanyang pagdating, naramdaman ko ang matinding enerhiya na tila ba nag-uudyok sa amin na lumapit. Ako ang bantay ng lihim ng inyong nayon, wika niya. Ang karamdaman ng matandang ito ay hindi pisikal, kundi espiritual. Sa pagkarinig ko nito, nagkaroon ako ng kakaibang kaba. Anong ibig sabihin ng espiritual na karamdaman? At paano namin ito gagamutin? Sa puntong ito, nagkatinginan kami ni Lyra. Pareho kaming nagtataka at hindi alam ang susunod na hakbang. Ang matandang babae ay nagpatuloy. Upang mapagaling ang matandang lalaki, kailangan niyong pagsamahin ang inyong kaalaman, ang sinaunang panggagamot
at ang makabagong kaalaman ni Lyra. Sa ganitong paraan, maibabalik niyo ang balanse sa kanyang katauhan. Sa mga salita ng matandang babae, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ito ang aming pagsubok, ang aming pagkakataon upang patunayan na sa kabila ng aming magkasalungat na pananaw, maaari kaming magkaisa para sa mas malaking layunin. Ngunit, sa kabila ng lahat, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang lihim na nasa likod ng misteryosong sakit ng matandang lalaki? At paano namin ito malulutas? Sa mga nakaraang araw, ramdam ko ang pag-aalab ng hangin sa pagitan namin ni Damian, ang batang mga gamot na tila ba'y may sariling pananaw sa sining ng panggagamot. Ako si Mang Isidro, isang matandang albularyo na naglalakbay sa mga barangay upang magbigay ginhawa sa mga nangangailangan. Ngunit sa pagdating ni Damian sa aming munting na yun, tila may kung anong puwersa ang nagbabantang magbago sa takbo ng aming gawain. Nagsimula ang lahat ng mapansin ko ang kakaibang pamamaraan ni Damian sa kanyang mga paghilot at dasal. Hindi siya gumagamit ng mga halamang dagat na karaniwang aking pinapayo. Sa halip, tila may mga bagong uri ng mga dahon at ugat na kanyang kinokolekta mula sa kabundukan. Isang gabing maliwanag ang buwan, nagkaroon kami ng pagtatalo sa gitna ng kagubatan habang hinahanap namin ang mga sangkap para sa isang ritual na panggamot. Damian, hindi mo dapat minamaliit ang mga sinaunang paraan ng panggagamot. Ang mga itinuturo ng ating mga ninuno ay napatunayan na sa loob ng maraming taon, wika ko habang hawak ang aking baston, pilit na inuunawa ang kanyang pananaw. Isidro, hindi ko minamaliit ang iyong mga pamamaraan, ngunit dapat tayong maging bukas sa pagbabago. Ang daigdig ay umuunlad at ang panggagamot ay dapat sumabay. Tugon niya habang marahang inaayos ang kanyang mga halamang nakalap. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, ngunit ramdam ko ang tila ba'y pader sa pagitan namin, hanggang sa narating namin ang isang kuweba na matagal nang binabaliwala ng mga taong bayan dahil sa mga alamat ng nagtatagong engkanto. Ngunit sa gabi ring iyon, sa unang pagkakataon, nagpakita sa amin ang engkanto sa anyo ng isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga matay tila bagay nakakakita ng lahat ng aming lihim. Isidro, Damian, malugod kong kayong tinatanggap. Ang sabi ng engkanto sa tinig na malamig, ngunit may halong kabaitan. May lihim akong nais ipahayag sa inyo, isang lihim na matagal nang ikinukubli. Nagkatinginan kami ni Damian. Alam naming ito ang simula ng hindi pangkaraniwang karanasan. Ano po ang lihim na iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Sa loob ng kuweba ay may isang halamang matagal nang nakatago. Ang kapangyarihan nito ay hindi lamang para sa pisikal na kagalingan, kundi pati na rin sa espiritual na kaligtasan. Ngunit ito ay may kapalit. Ang sino mang gagamit nito ng walang sapat na karunungan ay maaaring magdala ng panganib sa kanyang sarili at sa mga nasa paligid niya. Naramdaman ko ang pagkasabik ni Damian. Ito na ang pagkakataon. Ang halamang ito ang makapagpapatunay na ang mga bagong pamamaraan ay mas mabisa. Bulalas niya, ngunit ako'y nag-alinlangan. Damian, kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Ang kapangyarihan ay hindi dapat basta-basta ginagamit. Ang panganib ay maaaring mas malala kaysa sa inaasahan, babala ko. Ngunit tila nabingi si Damian sa aking mga salita. Dahil sa kanyang determinasyon, pumasok siya sa kuweba. Sinundan ko siya, pilit na pinipigilan, ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng kuweba ay bumungad sa amin ang halamang may liwanag na tila bituin. Napakaganda, ngunit may halong panganib. Sa paghawak ni Damian sa halaman, biglang umuga ang paligid. Ang kuweba ay tila nabuhay
at ang mga bato ay nagbagsakan. Naramdaman ko ang takot sa aking puso. Ito na ang kinatatakutan kong mangyari. Isidro, kailangan nating umalis. Sigaw ni Damian habang pilit na umiiwas sa mga naglalaglagang bato. Nagmamadali kaming lumabas ng kuweba, ngunit sa aming paglabas, may kakaibang bagay ang bumalot sa paligid. Ang halaman ay nagbunga ng isang sinag na bumalot kay Damian. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at sa isang iglap siya ay natigilan. Nakita kong may kung anong puwersa ang unti-unting bumalot sa kanya. Damian, anong nangyayari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip ay tila bagay nawala siya sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumagsak. At sa huli ay bumagsak siya sa lupa. Walang malay. Naiwan akong gulong-gulo sa mga pangyayari. Anong kapalaran ang naghihintay kay Damian? At paano ko siya matutulungan sa kabila ng panganib na dala ng halaman? Sa kabila ng aming mga hindi pagkakaintindihan, dama ko pa rin ang responsibilidad na iligtas siya mula sa kanyang kinasadlakan. Sa gabing iyon, habang ang hangin ay may halong lamig at takot, nag-isip ako ng mga maaaring gawin upang iligtas ang batang mga gamot na ngayon ay nahahati sa daigdig ng kamalayan at misteryo. Ngunit paano ko haharapin ang isang puwersang hindi ko lubos na nauunawaan? Ito ang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan habang ang gabi ay unti-unting dumadaan. Hindi ko malilimutan ang unang araw na bumisita si Carlo sa aming maliit na baryo. Bata pa siya, ngunit puno ng kasigasigan at bagong ideya. Ako si Lando, isang matandang albularyo na matagal nang nagseserbisyo sa aming komunidad. Sanay ako sa mga tradisyonal na paraan ng panggagamot, mga dasal, halamang gamot, at mga ritual na pamanapa ng aming mga ninuno. Sa una kong pagkikita kay Carlo, agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya sa kanyang presensya. Ang kanyang mga matay tila may dalang liwanag na hindi ko pa nakikita sa ibang mga gamot. Bagamat siya'y bata, ang kanyang tiwala sa sarili ay kapansin-pansin. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang magbigay ng mga bagong ideya sa panggagamot, mga ideyang taliwas sa nakagisnan ng aming komunidad. Ang aming baryo ay nahati sa dalawang panig. Ang mga sumusuporta sa aking tradisyonal na pamamaraan at ang mga tumatangkilik sa modernong pananaw ni Carlo. Nakaramdam ako ng kaba at takot na baka ang mga bagong pamamaraan ni Carlo ay makasira sa matagal ko nang itinayong tiwala sa mga tao. Ngunit sa kabila ng aking mga alinlangan, nagpasya akong makipag-usap sa kanya upang mas maintindihan ang kanyang pananaw. Isang hapon, nagkasalubong kami sa tabi ng ilog. Ang kanyang gasing ngiti ay hindi nagkukubli ng kanyang kasiyahan sa kanyang ginagawa. Lando, bungad niya, alam ko kung gaano mo kamahal ang iyong ginagawa. Pero naniniwala ako na may puwang pa para sa pagbabago. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin, kaya't tinanong ko siya, Carlo, ano nga ba ang iyong nakikita na hindi ko makita? Ang mundo ay patuloy na nagbabago, sagot niya. May mga bagay na maaari nating ipagsama upang mas mapabuti ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ang teknolohiya, Lando, ay hindi kalaban kundi katuwang sa ating misyon. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula akong mag-obserba sa kanyang mga paggamot. Nakita ko kung paano niya ginagamit ang mga modernong kagamitan kasabay ng tradisyonal na kaalaman. Ako'y namangha sa ilang tagumpay na kanyang nakamit. Nagdadalawang isip ako kung ano nga ba ang tama. Ang aking mga kliyente ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw. Ang iba'y bumalik sa akin, habang ang iba'y lumipat kay Carlo. Isang gabi, habang ako'y nag-iisip, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang matandang babae ang dinala sa akin. Siya'y may malubhang sakit. Ginawa ko ang lahat ng aking nakasanayan.
Subalit tila walang epekto ang aking mga pamamaraan. Sa aking pagkadesperado, napagdesisyunan kong tawagin si Karyo. Dumating siya agad, dala ang kanyang mga modernong kagamitan. Habang siya'y nag-aasikaso sa matanda, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkapahiya. Ngunit sa oras na iyon, ang mahalaga ay ang kaligtasan ng aming pasyente. Sinimulan ni Karyo ang kanyang paggamot at sa loob ng ilang oras, nagsimulang bumuti ang kalagayan ng matanda. Habang kami nag-aalaga sa pasyente, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng kabataan. Lahat ay pawang masigasig na tagasunod ni Karyo. Isa sa kanila ay nagsalita, "Karyo, kailangan namin ng iyong tulong." Ang buong baryo ay nagkakaroon ng kakaibang sakit. Halos lahat ay may lagnat at pananakit ng katawan. Sa kabila ng aking pagod, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Ano itong sakit na kumakalat sa aming komunidad? Ito ba'y dulot ng mga pagbabago ni Karyo o isang pagsubok na kailangang harapin ng aming baryo? Nagdesisyon kaming dalawa na magtulungan upang matukoy at malutas ang misteryosong sakit na ito. Habang kami nagmamadaling maghanda, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa mesa ni Karyo, isang lumang aklat na puno ng mga dasal at ritual na pamilyar sa akin. Napatingin ako kay Karyo at siya'y ngumiti. "Lando, hindi ko isinasantabi ang iyong kaalaman. Sa katunayan, ginagamit ko rin ito sa aking mga paggamot." I- 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 Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang aming pagkakaiba ay hindi hadlang kundi isang pagkakataon para sa mas mabisang panggagamot. Ngunit ang aming pagkakaisa ay susubukin ng isang mas malalim na hinala. Habang kami'y naglalakad patungo sa lugar kung saan maraming may sakit, isang matandang lalaki ang lumapit at bumulong sa akin. "Lando, may narinig ako. Ang sakit na ito ay hindi natural. Parang may naglalagay ng sumpa sa ating baryo." Napakalamig ng hangin na dumampi sa aking balat. Ang pagdududa ay nag-ugat sa aking isipan. Sino ang may kagagawan ng lahat ng ito? At paano namin matutukoy ang ugat ng misteryosong sakit na ito? Ang aming laban ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Sa likod ng bawat hakbang ay ang tanong, maaari ba kaming magtagumpay kung ang aming kalaban ay hindi nakikita? Ako'y nagising sa malamlam na sinag ng araw na pumapasok sa maliit kong silid. Ang mga alingawngaw ng mga ibon ay tila nag-aanyaya sa akin upang bumangon at suungin ang panibagong araw ng pakikipagsapalaran. Sa araw na ito, nararamdaman kong may mangyayaring kakaiba, isang pangyayaring magpapabago sa nakagisnan kong mundo ng panggagamot. Ako'y si Lino, isang batang mangagamot na patuloy na hinahasa ang aking kakayahan sa ilalim ng gabay ng isang matandang albularyo sa aming bayan. Si Mang Tasyo, ang aking mentor, ay isang batikang manggagamot na kilala sa kaniyang malawak na kaalaman at kakaibang pamamaraan ng pagpapagaling. Subalit, kami magkaiba ng pananaw pagdating sa paggamit ng modernong medisina bilang bahagi ng aming panggagamot. Siya'y naniniwala sa bisa ng mga sinaunang ritual at damo, samantalang ako'y naniniwala na ang makabagong medisina ay may mahalagang papel sa aming sining. Sa araw na ito, kami muling magkasama sa ilalim ng lilim ng punong balete sa gitna ng aming nayon. Ang mga albularyo sa paligid ay tahimik na nagmamasid habang kami ni Mang Tasyo ay nagtatalo sa bisa ng isang bagong halamang gamot na aking natuklasan. "Lino, ang mga damong iyan ay hindi pa nasusubukan ng husto. Paano mo masisiguro ang kanilang bisa?" Tanong ni Mang Tasyo habang ako'y naninindigan sa aking paniniwala. Naniniwala akong ito'y may potensyal, Mang Tasyo. Hindi natin maiaalis ang posibilidad na ang makabagong medisina'y makakatulong din sa ating mga pasyente? Sagot ko, na may kasamang determinasyon. Habang kami nagtatalo,
isang tao ang lumapit sa amin. Isa siyang kilalang mangangalakal mula sa Karatigbayan na may bitbit na batang may mataas na lagnat. Tulungan niyo po kami. Ang pakiusap ng mangangalakal habang hawak-hawak ang kanyang anak na tila nag-aagaw buhay. Mabilis na kumilos si Mang Tasyo, kumuha siya ng mga dahon at nagsimula ng kanyang ritual. Ako na may lumapit din at sinuri ang kalagayan ng bata. Alam kong kailangan ko na ring gamitin ang aking nalalaman sa makabagong medisina. Mang Tasyo, baka kailanganin nating dalhin siya sa bayan para sa masusing pagsusuri, mungkahi ko. Ngunit bago pa man niya ako masagot, isang bagay ang naganap na hindi ko inaasahan. Ang bata'y biglang nagising at tila ba wala ng anumang sakit. Nagulat ang lahat, lalo na si Mang Tasyo. "Anong ginawa mo, Lino?" Tanong niya sa akin na may halong pagtataka. "Wala po akong ginawa. Maaaring ang ritual ninyo ang nakapagpagaling sa kanya." Sagot ko na may halong pagdududa. Bagamat nais kong paniwalaan na may nagawa ang ritual, hindi ko maalis sa aking isipan na baka ang mga halamang gamot na aking dinadala ang tunay na nakatulong. Habang patuloy na naguguluhan, isang anino ang lumitaw mula sa likuran ng puno ng baleti. Isang matandang babae na tila ba nagmamasid sa amin mula pa kanina. Nagpakilala siyang si Aling Sela, isa ring albularyo mula sa malayong bayan. "Ilang beses ko nang nasaksihan ang ganitong pangyayari. Ang inyong pagtutulungan ang tunay na lunas." Wika niya na puno ng misteryo. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat, ang biglaang pagdating ni Aling Sela o ang kanyang sinabi. Ngunit isang bagay ang malinaw, may mga bagay na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang aming magkasalungat na pananaw ni Mang Tasyo ay maaaring hindi hadlang, kundi isang pagkakataon upang makahanap ng bagong landas sa sining ng pagpapagaling. Ngunit bago pa man namin maproseso ang lahat ng ito, biglang may narinig kaming alingaw-ngaw ng mga yabag. Mula sa kagubatan, lumabas ang isang grupo ng mga tao na may bitbit na isang sugatang lalaki. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at tila ba wala na siyang hininga. "Kailangan namin ng tulong," sigaw ng isa sa kanila. Ang aming atensyon ay agad na napunta sa bagong dating. Sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung alin ang dapat kong unahin, ang modernong medisina o ang sinaunang ritual. Tumingin ako kay Mang Tasyo, ngunit sa unang pagkakataon, nakita kong siya'y tila ba nag-aalanganin din. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na dapat naming gawin. Ang aming susunod na hakbang ay hindi lamang para sa kaligtasan ng sugatang lalaki, kundi para din sa kinabukasan ng aming sining. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan, isang tunog na tila ba nagbabala ng paparating na panganib. Ito na kaya ang simula ng bagong kabanata sa aming buhay bilang mga manggagamot? O ito na ang wakas ng aming magkasalungat na pananaw? Hindi ko alam, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming landas ay puno ng misteryo at pagsubok na kailangan naming harapin. Ako'y nagising sa isang umagang tila maraming dalang misteryo. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng puno at ang simoy ng hangin ay may hatid na kakaibang lamig. Naroon ako sa aking lumang kubo, tahimik na nagmamasid sa paligid. Sa kabila ng aking katandaan, dama ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat bilang isang albularyo. Subalit, hindi ito ang unang beses na ako'y nagising na puno ng pag-aalinlangan. Sa aking harapan, ang batang mangagamot na si Malia ay abala sa pag-ayos ng mga halamang gamot na kanyang nakuha mula sa gubat. Siya'y tila puno ng sigla at pag-asa na para bang walang anumang bagay na makapagpapabigat sa kanyang kalooban.
Sa kabila ng aming magkasalungat na pananaw, may respeto siyang ipinapakita sa akin. Isang bagay na hindi ko maikakaila. Mang Esteban, tawag niya sa akin habang inilalagay ang mga dahon ng sambong sa isang maliit na basket. Naniniwala ka ba talaga na ang mga espiritu ay ang susi sa ating mga paggagamot? Napabuntong hininga ako, tila isang tanong na mahirap sagutin. Malia, ang mga espiritu ay hindi lamang bahagi ng ating tradisyon, kundi sila ang nagpapagalaw sa ating kapaligiran. Kung wala sila, paano natin maipapaliwanag ang mga kababalaghan sa ating mundo? Napangiti si Malia, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit, Mang Esteban, hindi ba't ang agham at ang makabagong kaalaman ang siyang dapat nating pagtuunan ng pansin? Sa aking palagay, ang mga halamang gamot ay may mga likas na kemikal na siyang tunay na nagpapagaling. Ang aming diskusyon ay hindi na bago. Palagi kaming nag-uusap hinggil sa aming magkasalungat na pananaw. Ngunit sa tuwing ginagawa namin ito, parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Tila ba ang mga espiritu ay nagmamasid, nag-iisip kung sino sa amin ang tama. Nang biglang bumukas ang pintuan ng kubo, pumasok si Tandang Hugo, ang isa pang albularyo sa aming baryo. Siya ang itinuturing na tagapamagitan sa aming dalawa, isang taong may malawak na karanasan at kaalaman sa tradisyonal na medisina. Sa kanyang pagpasok, ramdam ko agad ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mang Esteban, Malia, sabi niya, may kakaibang nangyayari sa baryo. Ang mga tao'y nagsisimulang magkasakit at tila hindi karaniwang karamdaman. Ako'y nagulat sa balita. Ano ang ibig mong sabihin, Tandang Hugo? Ito'y parang sa tuwing may pagtatalo sa pagitan ng tradisyon at makabagong medisina, nagkakaroon ng mas matinding epekto sa kalusugan ng mga tao. Parang may puwersang hindi natin nakikita na gumagalaw. Napatingin kaming dalawa ni Malia kay Tandang Hugo, tila may pag-alala sa aming mga mata. Alam naming ito'y hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang aming baryo ay palaging mapayapa, ngunit ngayon ay tila ba may panganib na nagtatago sa likod ng bawat sulok. Mang Esteban, Malia, patuloy ni Tandang Hugo. Marahil ito'y senyales na kailangan nating makipagtulungan, na dapat nating pag-isahin ang ating kaalaman. Hindi na sapat ang magkasalungat na pananaw. Kailangan nating magkaisa para sa kaligtasan ng lahat. Sa puntong iyon, napagtanto ko ang halaga ng pagkakaisa. Subalit hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari sa aming baryo kung hindi namin mahanap ang tamang balanse sa pagitan ng tradisyon at agham. Ang tanong na ito'y bumabalot sa aking isipan, tila isang misteryo na hindi ko agad masusumpungan ang kasagutan. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa loob ng kubo. Isang malamig na simoy na tila may dalang pahiwatig. Biglang bumagsak ang isang papel mula sa istante at sa aking pagdampot, nakita ko ang isang lumang sulat. Isang sulat na hindi ko na maalala kung kailan ko isinulat. Sa sulat na iyon, nakasaad ang isang mensahe mula sa isang matandang general na dating dumalaw sa aming baryo. Sa oras ng kagipitan, ang mga albularyo ang magiging susi sa kapayapaan. Ngunit sa oras ng pag-aaway, sila rin ang magiging sanhi ng pagkasira. Ang mga salitang iyon ay tila isang palatandaan. Ang mga espiritu ay nagbigay ng babala. At kami nasa gitna ng isang masalimuot na sitwasyon. Sa kabila ng aming magkasalungat na pananaw, kinakailangan naming magkaisa. Subalit, isang malakas na tunog ang pumunit sa aming pag-uusap. Isang sigaw mula sa labas. Isang tao'y humihingi ng saklolo. Kami nagmadali sa paglabas ng kubo at sa aming pagdating, nakita namin ang isang kakaibang nilalang. Isang espiritu ng kagubatan na naglalabas ng matinding enerhiya.
Mang Esteban, Malia, sabi ni Tandang Hugo, ito na ang ating pagkakataon. Kailangan nating pag-isahin ang ating kaalaman upang makaligtas. Dito nagsimula ang aming tunay na pagsubok. Ang aming magkasalungat na pananaw ay siyang magiging susi sa pagharap sa panganib na dulot ng espiritu. Ngunit, ang tanong ay kung kami magiging matagumpay sa aming layunin. Sa oras ng kagipitan, ang pagkakaisa ang magiging sandigan ng aming tagumpay o pagkatalo. Ako'y si Lolo Ireneo, isang matandang albularyo na kilala sa buong bayan ng San Isidro. Sa loob ng maraming taon, ang aking mga kamay ay naging kasangkapan ng kalikasan, nagagamit sa pagpapagaling ng mga may sakit at pag-aalis ng mga sumpa. Ang buhay ko ay naging tahimik, puno ng dasal at pagkaunawa sa kapangyarihan ng mga halaman at bulong ng mga espiritu. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang batang mga gamot na si Emilio. Si Emilio ay isang binatang puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kislap ng modernong kaalaman. Hindi tulad ko, ang kanyang pananaw sa panggagamot ay batay sa agham. Ginagamit niya ang mga makabagong kagamitan at teknolohiya upang magbigay lunas sa mga karamdaman. Sa kabila ng aming magkasalungat na pananaw, nagawa naming magkasama sa ilang pagkakataon, hinahangaan ko ang dedikasyon niya sa pagpapagaling. Ngunit dumating ang araw na marahil ay kinatakutan ko. Isang misteryosong sakit ang kumalat sa aming bayan, isang sakit na hindi namin maipaliwanag. Ang mga tao ay nagsimulang magkasakit ng biglaan. Ang kanilang mga katawan ay nanghihina at ang kanilang mga mata ay nawawalan ng ningning. Sa simula, sinubukan kong gamutin sila sa pamamagitan ng mga dasal at ritual na aking natutunan mula sa aking mga ninuno. Subalit, tila walang epekto ang aking mga ginagawa. Si Emilio naman ay naging abala sa kaniyang mga eksperimento. Umaasa na ang agham ang makapagliligtas sa kanila. Isang gabi, nakatanggap kami ng tawag mula kay Aling Marta, isa sa mga pinakamatandang residente ng aming bayan. Ang kanyang apo na si Luisa ay pumanaw na. Ang kanyang pagkamatay ay binalot ng misteryo at ang kanyang katawan ay mabilis na naagnas. Ang takot ay kumalat sa bayan at ang mga tao ay nagkagulo, nagtanong kung sino ang maaring magligtas sa kanila mula sa sumpang ito. Habang kami ni Emilio ay nag-uusap sa ilalim ng punong mangga, biglang pumasok sa isip ko ang isang lumang alamat na matagal ko nang hindi naaalala. Ito ay tungkol sa isang mahiwagang halaman na sinasabing may kakayahang bumuhay ng patay at magligtas sa mga nalulunod sa kadiliman. Ang halaman ay matatagpuan sa tuktok ng bundok ng Pag-asa, isang lugar na pinaniniwala ang tahanan ng mga espiritu. Emilio, sabi ko, mayroon akong isang ideya. Baka ito ang ating pag-asa. Nagulat siya sa aking sinabi, ngunit nagbigay siya ng pansin. Ano ang iniisip mo, Lolo? Ipinaliwanag ko ang tungkol sa mahiwagang halaman. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag siyang sumama sa akin sa paglalakbay. Kinabukasan, nagsimula kaming maglakbay patungo sa bundok ng Pag-asa. Ang daan ay puno ng mga pagsubok, mula sa mga matatarik na bangin hanggang sa malalakas na hangin na tila hadlang sa aming pag-abante. Habang kami ay naglalakbay, naramdaman ko ang pag-aalinlangan ni Emilio. Lolo, hindi ba ito delikado? Paano kung walang katotohanan ang alamat na ito? Ako'y naniniwala, Emilio. Minsan, ang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa anumang agham. Sagot ko. Bago namin marating ang tuktok ng bundok, isang matandang lalaki ang nagpakita sa amin. Siya ay nakasuot ng puting damit na tila nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng buwan. Sino kayo? At bakit kayo narito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad.
Naglalakbay kami upang hanapin ang mahiwagang halaman na sinasabing makapagliligtas sa aming bayan. Sagot ni Emilio. Ang matandang lalaki ay ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Kung ganoon, kailangan ninyong pumili. Isa sa inyo ay dapat manatili dito upang ang isa ay makakuha ng pagkakataon na makuha ang halaman. Ang desisyon ay bumulaga sa amin. Sino ang dapat manatili? Sino ang magpapatuloy? Ako ba, na ang pananampalataya ay nasa mga espiritu? O si Emilio, na ang pag-asa ay nasa agham? Ang sagot ay hindi naging madali. Ngunit alam kong oras na para sa isang sakripisyo. Habang naglalaban ng aking isip at puso, isang kislap ng liwanag ang nagpakita sa langit. Ang matandang lalaki ay naglaho at naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa aking mga balikat. Emilio, sabi ko, ikaw ang magpatuloy. Ako'y mananatili. Lumuhod siya sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lolo, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang malakas na hangin ang dumating at kami ay natangay sa iba't ibang direksyon. Sa aking pagkahulog, naisip ko, ito na ba ang katapusan? Ngunit habang bumagsak ako sa lupa, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid ko. Ang mga espiritu ay tila nagbubulong, ang kanilang mga tinig ay puno ng pag-asa. At doon, sa kabila ng panganib, nagsimula akong maniwala na ang aming landas ay may kasagutan. Ngunit ano nga ba iyon? Iyon ang tanong na kailangan naming sagutin sa aming susunod na hakbang. Ako'y nagising sa isang umaga na tila may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang mga ibon ay maingay na nag-aawitan, ngunit sa likod ng kanilang kantahan ay may nararamdaman akong pag-aagam-agam. Ang aking mga damdamin ay patuloy na naguguluhan mula sa huling pag-uusap namin ng batang mga gamot na si Lando. Pareho kaming albularyo, ngunit magkasalungat ang aming pananaw sa pagpapagaling. Habang ako'y naglalakad papunta sa kubo ni Lando, ang mga alaala ng aming huling pagtatalo ay bumalik sa akin. Si Lando ay naniniwala sa makabagong paraan ng panggagamot, samantalang ako'y nananatiling tapat sa mga sinaunang ritual at paniniwala ng aming mga ninuno. Hindi ko maitatanggi na may bahagi sa akin na naakit sa kanyang modernong pamamaraan, ngunit paano ko maiiwan ang tradisyon na minana ko mula sa aking mga ninuno. Pagdating ko sa kubo ni Lando, nakita ko siyang abala sa kanyang mga halaman. Nakataas ang kanyang ulo nang makita niya akong papalapit. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Magandang umaga, Lando, bati ko. Magandang umaga rin po, Mang Hugo, sagot niya. Pasensya na po sa nangyari noong huli tayong nagkita. Tungkol doon, sabi ko, habang umupo sa isang malapit na bangko. Hindi ko rin alam kung paano tayo makakarating sa isang kasunduan. Lumapit siya sa akin at naupo sa katapat na bangko. Alam niyo, Mang Hugo, hindi ko intensyon na hamunin ang inyong kaalaman. Gusto ko lang po sanang subukan ang mga bagong paraan na maaaring makatulong sa mas maraming tao. Alam ko, Lando, ngunit may mga bagay na hindi natin dapat kalimutan. Sabi ko habang tinitingnan ko siya ng mata sa mata. Ang mga ritual at paniniwala ng ating mga ninuno ay may dahilan kung bakit ito nagtagal sa loob ng maraming panahon. Tahimik siyang tumango at sa katahimikan na iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming dalawa. Pareho kaming may layuning makatulong sa aming komunidad. Ngunit tila palaging may pader na humaharang sa amin. May isang paraan siguro para masolusyonan natin ito, biglang sabi ni Lando na nagbigay ng kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Paano kung subukan nating pagsamahin ang ating mga kaalaman, ang tradisyonal na pamamaraan at ang makabagong agham? Nabigla ako sa kanyang suhestiyon.
Hindi ko inaasahan na magmumula sa kanya ang ganitong ideya. Pagsamahin? Tanong ko, hindi maitago ang aking pagdududa. Opo, sagot niya ng may kasiyahan. Marahil, sa pamamagitan nito, mas makakahanap tayo ng mas epektibong paraan ng pagpapagaling na hindi natin magagawa ng hiwalay. Habang sinisiyasat ko ang kanyang mungkahi, naramdaman ko ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa pagitan namin. Ang kanyang pananaw ay tila isang bagong simula, isang pagkakataon upang bumuo ng tulay sa pagitan ng aming magkaibang mundo. Ngunit bago ko pa man maibukas ang aking bibig upang sumang-ayon, isang malakas na kalabog mula sa labas ng kubo ang pumukaw sa aming atensyon. Pareho kaming napatayo at nagmadaling lumabas. Sa aming paglabas, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na nagkakagulo sa gitna ng bayan. May isang batang babae na tila nawala ng malay sa gitna ng kalsada. Ang kanyang ina ay umiiyak habang yakap-yakap ang anak. Agad kaming nagmamadali ni Lando papunta sa kanila. Anong nangyari? Tanong ko sa ina. Hindi ko po alam, Mang Hugo. Sagot ng ina, nanginginig ang boses. Basta na lang po siyang bumagsak. Habang sinusuri ni Lando ang batang babae, napansin ko ang kakaibang marka sa kanyang braso. Isa itong simbolo na matagal ko nang hindi nakikita. Isang tanda ng sinaunang salamangka na ginamit noong unang panahon. Ang aking puso ay biglang bumilis at ang aking isipan ay napuno ng mga katanungan. Lando, kailangan natin itong ayusin, sabi ko na may kaba sa aking boses. Ngunit mukhang higit pa ito sa simpleng karamdaman. Tumango si Lando at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagkakaisa sa aming mga mata. Alam naming pareho na ito na ang pagkakataon upang subukan ang aming pagsasanib puwersa. Habang nagsisimula kaming maghanda ng aming mga kagamitan, isang malamig na hangin ang dumampi sa amin at sa likod ng mga ulap ay tila may nagmamasid sa amin. Sino o ano ang may kagagawan ng kakaibang pangyayaring ito? At paano namin ito malulutas? Sa bawat hakbang na aming ginagawa, isang bagong kabanata ang nabubuksan, puno ng misteryo at panganib na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng tahimik na kagubatan, habang ang mga dahon ay sumasayaw sa ritmo ng hangin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ako si Lolo Albu, ang matandang albularyo na matagal nang nangangalaga sa aming nayon gamit ang sinaunang kaalaman ng panggagamot. Sa mga nakaraang dekada, naging saksi ako sa pagkakaiba ng pananaw sa pagitan ng tradisyon at modernong kaalaman na dala ng kabataang mga gamot na si Elias. Sa bawat pagkilos niya, nararamdaman ko ang pagnanasa ni Elias na baguhin ang mga nakagawian sa aming nayon. Sa kanyang mga mata, tila may kislap ng pag-asa at determinasyon na hindi ko maikakaila. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kabataan at sigla, alam kong may mga bagay na hindi niya palubos na nauunawaan. Sa kabila ng lahat, may respeto siya sa aking karanasan, ngunit nananatili ang kanyang pagkagusto sa pag-eksperimento at pag-aaral ng mga bagong pamamaraan ng panggagamot. Isang araw, nagpasya kaming maglakbay patungo sa bundok ng mga espiritu, isang lugar na matagal na naming iniiwasan dahil sa mga kakaibang enerhiya na naroon. Sa aming paglalakbay, naramdaman kong may kakaibang presensya na tila nagbabantay sa amin. Puno ng misteryo at intriga ang lugar na iyon. At alam kong ito ang magiging susi sa pagkakaiba ng aming mga pananaw. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, nagsimula akong magkwento kay Elias tungkol sa mga alamat ng bundok. Sinasabi ng mga matatanda na ang bundok na ito ay tahanan ng mga espiritu ng kalikasan. Dito nagmumula ang lakas ng mga albularyo at mga gamot. Sabi ko habang tinitingnan ng mga puno na tila may sariling buhay. Alam ko, Lolo Albu, pero paano natin masisiguro
na ang mga pamamaraan natin ang tama. Hindi ba dapat tayong magpatuloy sa pag-aaral at pagtuklas? Tanong ni Elias, punong-puno ng pagdududa. Napatigil ako. Sa kanyang tanong, ay naramdaman ko ang lalim ng kanyang paghahanap sa katotohanan. Minsan, Elias, ang katotohanan ay hindi sa palaging pagbabago, kundi sa pag-unawa sa kung ano ang naririto na, sa kung paano natin ito pahalagahan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumigat ang paligid. Ang hangin ay tila may daladalang mensahe. Nararamdaman mo ba iyon, Elias? Tanong ko, habang sinisikap kong basahin ang mga senyales. Tumango siya. Oo, Lolo. Parang may gustong iparating ang mga espiritu. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang lumang altar na gawa sa bato. Dito nagsimula ang tunay na pagsubok. Sa altar na iyon, may dalawang sanga ng puno na magkasalungat ang direksyon. Ang isa ay patungo sa langit at ang isa ay nakayuko patungo sa lupa. Ang dalawang sanga na ito ay simbolo ng ating mga pananaw, Elias. Paliwanag ko. Ang isa ay naghahangad ng pagbabago, habang ang isa ay nananatili sa nakaraan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkalito. Ano ang ibig sabihin nito, Lolo? Bago ko pa man maipaliwanag, biglang lumitaw ang isang matandang babae mula sa likuran ng altar. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim na hindi maipaliwanag. Kayo ba ang hinirang na magkaisa ng pananaw ng nakaraan at hinaharap? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Napatitig kaming dalawa sa kanya, puno ng pagkamangha. Sino kayo? Tanong ni Elias, hindi maitago ang kanyang pagkabigla. Ngumiti ang matandang babae. Ako si Lakambini, ang tagapangalaga ng bundok. Ang inyong paglalakbay ay hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa buong nayon. Sa altar na ito, dapat kayong pumili ng landas. Habang nagsasalita si Lakambini, naramdaman kong bumigat ang hangin. Ang mga espiritu ay tila nagmamasid, nag-aabang sa aming desisyon. Sa isang iglap, nagkaroon ng alingawngaw ng mga tinig sa paligid, mga bulong na nagmumula sa lupa at hangin. Ngunit paano kami pipili kung ang aming mga puso ay hindi nagkakaintindihan? Tanong ni Elias, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Lakambini at sa kanyang mga mata ay nagliwanag ang pag-asa. Ang sagot ay nasa inyong mga puso. Sa altar na ito, kayo ang magiging daan ng pagkakaisa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng sagot, biglang bumukas ang lupa sa ilalim ng altar. Ang matandang babae ay naglaho at ang mga espiritu ay nagsimulang magpakita sa paligid. Ang kanilang mga anyo ay naglalarawan ng mga sinaunang albularyo at mga gamot. Bawat isa ay may dalang mensahe. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang pagsubok na ito. Ngunit alam kong ito ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Sa gitna ng kagubatan, kami ni Elias ay naiwan na may tanong na hindi pa nasasagot at isang desisyong magbibigay hugis sa kinabukasan ng aming nayon. Minsan, ang pagsubok ay nagsisimula sa kung paano mo haharapin ang hindi mo maipaliwanag. Ako si Lolo Damaso, isang matandang albularyo na kilalang-kilala sa aming baryo. Sa loob ng maraming taon, ako ang takbuhan ng mga tao sa kanilang mga pisikal at espiritual na karamdaman. Ang mga halamang gamot at orasyon ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng katandaan, patuloy kong ginagampanan ang aking tungkulin upang mapanatili ang balanse sa aming komunidad. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Nando, isang batang manggagamot na may kakaibang pananaw sa paggamot. Siya'y may dalang mga modernong kagamitan at kakaibang kaalaman na tila hinango sa siyensya. Hindi ko maikakaila na may husay siya, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay tila salungat sa mga itinuro sa akin ng aking mga ninuno.
Madalas kaming magtalo ni Nando. Para sa akin, ang kanyang mga pamamaraan ay isang pagyurak sa tradisyon na matagal nang nakaugat sa aming kultura. Isang araw, dumating sa aming tahanan si Aling Marta, isang matandang babae na matagal ko nang kilala. Halos hindi na siya makalakad at may matinding dinaramdam sa kanyang dibdib. Lolo Damaso, tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya habang hawak ang aking kamay. Agad kong kinuha ang aking mga halamang gamot at nagsimula ng dasal para sa kanyang kagalingan. Ngunit bago ko pa man maipagpatuloy ang ritual, biglang pumasok si Nando. Lolo, baka pwedeng subukan natin ang ibang paraan, suhestyon niya habang hawak ang isang maliit na makina na hindi ko pa nakikita noon. Ito ang pinakabagong teknolohiya, baka mas mabilis gumaling si Aling Marta kung gagamitin natin ito. Nag-umpisa na naman ang aming pagtatalo. Hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin ng makina. Ang espiritu ng tao ay dapat ding gamutin, hindi lang ang pisikal na katawan, giit ko. Ngunit sa kabila ng aking pagtutol, nakita kong unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Aling Marta sa kamay ni Nando. Ang makina ay tila may himala at ang kanyang pisikal na kalagayan ay nagbigay sa akin ng pagdadalawang isip tungkol sa mga pamamaraan ng batang mga gamot. Sa aming pagtatalo, hindi ko mapigilan ang aking sarili na magtanong, ano nga ba ang tama? Ang tradisyon na matagal ko nang ipinaglalaban o ang makabagong pamamaraan na tila may taglay na kapangyarihan? Ang aming bangayan ay naging mas matindi pa nang dumating ang isang misteryosong lalaki sa baryo. Walang nakakilala sa kanya, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa lahat. Siya ay nagtataglay ng malalim na karunungan sa panggagamot, isang karunungang tila mas matanda pa sa alinmang tradisyon o teknolohiya. Ang tunay na lakas ng panggagamot ay hindi nakasalalay sa alinmang panig, sabi ng lalaki sa kanyang mababang boses. Ito'y nasa pagkakaisa ng mga elemento, ang pisikal, ang espiritual, at ang makabago. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming laban ni Nando ay hindi lamang tungkol sa tradisyon laban sa modernisasyon. Ito'y tungkol sa pag-unawa na ang panggagamot ay hindi nakatali sa iisang pamamaraan. Kailangan ang pagkakaisa ng lahat ng aspeto upang makamit ang tunay na kagalingan. Ngunit bago pa namin mas mapalalim ang pag-uusap, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magtalo-talo kung sino ang dapat nilang pakinggan. Ako, si Nando, o ang misteryosong lalaki. Ang dating tahimik na baryo ay halos magiba sa ingay ng mga pagtatalo. At sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sigaw ang pumukaw sa aming lahat. May sakit na hindi kayang gamutin ng alinmang pamamaraan. Ang sakit ng pagkakahiwalay ng mga tao. Sigaw ng misteryosong lalaki bago siya tuluyang naglaho, tila usok na hinipan ng hangin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na pag-iisip sa akin. Ano ba ang tunay na layunin ng panggagamot kung hindi ang paghilom ng hindi lamang pisikal na katawan, kundi pati na rin ang pagkakaisa ng komunidad? Habang naglalakad ako pa uwi, naisip kong kailangan ko ng magbago. Hindi ko na kayang ipaglaban ang tradisyon lamang, kundi kailangang yakapin ang lahat ng aspeto ng panggagamot, tradisyonal, makabago at espiritual. Ngunit sa likod ng aking isipan, nagdududa ako. Sino nga ba ang misteryosong lalaki? At ano ang tunay niyang layunin sa aming baryo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. At dito nagsisimula ang isang mas malalim na kwento. Isang kwento na maghahayag ng mga lihim na matagal nang nakalibing sa aming lupa. Sa kabila ng lahat, alam kong ang laban na ito ay hindi patapos. Ako si Mang Nestor, ang matandang albularyo ng baryo.
Maraming taon na akong nagpapagaling ng mga may sakit gamit ang mga lihim na natutunan ko mula sa aking mga ninuno. Sa kabilang banda, si Marco, ang batang mga gamot, ay may kakaibang pananaw. Lumalapit siya sa agham at teknolohiya at madalas kaming nagkakasalungatan sa aming mga pamamaraan. Sa umaga ng isang maulan na araw, napagpasyahan kong bisitahin si Marco sa kanyang klinika. Nag-aalala ako sa mga balibalitang may sakit na hindi siya mapagaling. Ako ang naatasang magbigay ng gabay sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Marco ang aking payo. Pagpasok ko sa kanyang klinika, naramdaman ko agad ang lamig ng dampi ng hangin sa aking balat. Nakita ko si Marco na abala sa pag-aral ng kanyang mga kasangkapan. Mga bagay na hindi ko pa rin maintindihan kahit ilang beses ko na itong nakita. Ang kanyang mukha ay salamin ng determinasyon, ngunit may bakas ng pag-aalala. Marco, ang bati ko sa kanya habang nilalapitan siya. Kumusta ang mga pasyente mo? Tumingin siya sa akin at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mang Nestor, may mga kaso na hindi ko mapagaling. Ang mga sintomas ay kakaiba at hindi tumatalab ang mga gamot ko. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam ko ang pakiramdam ng pagkatalo sa harap ng mga sakit na hindi mo maintindihan. Baka nandito ang sagot sa mga lumang pamamaraan, sabi ko habang inilalabas ang isang lumang aklat ng mga halamang gamot mula sa aking bag. Tumingin si Marco sa aklat na parang may alinlangan. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, Mang Nestor. Pero paano kung hindi na ito sapat? Pinilit kong nangumiti, bagaman nararamdaman ko ang sakit ng kanyang pagdududa. Marco, ang mga lihim ng kalikasan ay maaaring hindi natin lubos na maunawaan. Pero minsan, ang simpleng dasal at paniniwala ay makakagawa ng milagro. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay hindi ko inaasahan. Bigla kaming nakarinig ng ingay mula sa labas ng klinika. Isang grupo ng mga tao ang nagkakagulo at may isa sa kanila na sumisigaw. May sakit na hindi gumagaling. Sigaw ng isang matandang babae. Tulungan niyo kami. Agad kaming lumabas ni Marco. Ang mga tao ay nagtipon sa harap ng klinika. At sa gitna nila ay isang bata na tila may malubhang sakit. Namumutla ito at pinapawisan ng malamig. Marco, kailangan natin siyang gamutin ngayon, sabi ko. Ang kanyang kalagayan ay lumalala. Sumilay ang determinasyon sa mukha ni Marco, ngunit halatang nag-aalala siya. Mang Nestor, hindi ko alam kung anong gagawin. Dito ko naramdaman ang pagkakataon na ipakita sa kanya ang halaga ng mga lumang pamamaraan. Lumapit ako sa bata at sinimula ng pagdarasal. Hinawakan ang kanyang mga kamay habang tahimik na humihingi ng tulong sa mga espiritu ng kalikasan. Habang ginagawa ko ito, biglang umihip ang hangin at naramdaman ko ang paggalaw ng enerhiya sa paligid. Ang mga mata ng bata ay unti-unting nagliwanag at ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Nakita ni Marco ang pagbabago sa bata. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Paano mo ginawa iyon, Mang Nestor? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pagdududa. Ngumiti ako dahil sa wakas ay nakita niya ang kapangyarihan ng paniniwala. Marco, hindi lahat ng bagay ay may paliwanag sa agham. Minsan, ang puso lamang ang kailangan. Ngunit hindi pa kami tapos. Habang nagbabalik kami sa loob ng klinika, biglang may dumating na mensahero mula sa ibang baryo. Mang Nestor, Marco, may sakit na kumakalat sa kabilang bayan. Maraming tao ang naapektuhan at wala kaming magawa. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa. Alam namin na ito ang pinakamalaking pagsubok na aming haharapin. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, kailangan namin magkaisa para sa mas malaking layunin. Habang nag-iisip kami ng plano,
Naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin at isang kakatwang kutob ang bumalot sa aking puso. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa kabilang bayan? Sa likod ng aming mga mata, pareho kaming nagtataka. Ang sagot kaya ay nasa mga lumang lihim o sa bagong kaalaman? Ito ang tanong na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming kwento at sa diwa ng aming laban. Alam kong may mas malalim pang misteryo na naghihintay